Okay. So wala na akong nalimutan. Diretso tayo sa gawain ng ating Panginoon sa umagang ito. Okay, kung mayroong banal na kasulatan, makibukas kayo sa akin sa aklat ng mga gawa sa chapter 10, verse 1 hanggang 5. Isang po ito nabigyan ng katotohanan, pero meron pa rin ako nais bigyan ng pansin. Ganito ang sinasabi ng salita ng ating Panginoon. Aklat ng mga gawa sa chapter 10, verse 1 to 5. Ganito ang sabi ng salita ng Panginoon. At may isang lalaki nga sa Cesarea na nagngangalang Cornelio, sinturyon ng pulutong na tinatawag pulutong Italiano. Ang sinabi nga sinturyon, ito po ay nangungusap na ibig sabihin ay NCO. Ito ay isang opisyal. Nanabi kong MCO, kung bubuksan nyo doon sa Bible Dictionary, nakalagay doon yung non-commissioned officer. Yan po ang ibig sabihin nun. Ibig sabihin, wala silang actual na inauguration, walang seremonya, pero binigyan sila ng karapatang mamuno sa isang hukbo. Yun ang ibig sabihin ng senturyon. At itong senturyon na ito, ang sabi rito ay isang Italiano. So, ibig sabihin, Italiano, ibig sabihin nito, siya ay hintil. Hintil na na-adapt sa tradisyon ng mga Hudyo. Ang puso niya ay malapit sa mga Hudyo. Yun ang ibig sabihin nito. Ituloy natin yung pagbasa. At isang taong masipag sa kabanalan at matatakutin sa Diyos, siya at ang buong sambahayan ay naglilimos ng marami sa mga tao at laging nananalangin sa Diyos. Nakita niyang maliwanag sa isang tangitain na may oras na ikasyam ng araw na pumapasok patungo sa kanya ang isang anghel ng Diyos at nagsabi sa kanya, Cornelio. At siya, pagtipig niya sa kanya at sa pagkatakot niya ay nagsabi, ano ito, Panginoon? At sinabi niya sa kanya, ang mga panalangin mo at ang iyong mga paglilimos ay nangapainan lang na isang alaala sa harapan ng Diyos. At gayoy magsugo ka ng mga tao sa Joppe at ipagsama mo akong Simon na may pamagat na Pedro. Gandun na lang, pero ang pag-aaralan natin dyan ay buong chapter na yan, ng chapter 10. Dakila at tapat na Diyos na may likha ng langit at ng lupa, hinihingi ko po, Panginoon, iyo pong pagpalangin o God ang gawain mo sa oras na ito, dakilang Diyos. Tamaan mo kami ng iyong banal na Espiritu at i-bless mo po, Panginoon, ang aming mga buhay o God. Maraming po salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus ng Nazaret. Amen. Ang ating bibigyan ng pansin, narito ang ang paglalarawan dito mula sa verse 1 hanggang 5, ang paglalarawan dito na isang hintil na senturyon, opisyal ng mga hukbo ng Italiano. Sabi rito, bagamat siya'y opisyal, hindi siya kurap. Sa kalimitan ng opisyal ngayon, puro kurap. Diba? Sinabi nga mga opisyal, mga nanunungkulan sa mga hukbo, mga military, kalimitan, hindi ko manilala, pero kalimitan ay mga kurap. Hindi naman lahat, dahil una, meron tayong opisyal sa PNP. Isa siyang, hindi ako nagkakamali, Major General. Isa po siyang general. Yung po pinapanalangin natin lagi, gabi-gabi, dahil siya ngayon pinakumato siya dahil yung helicopter na nasa akin na nag-crash. So, pero hindi malang na siya ay buhay. Kaya lang, hospital siya. Isa siyang general. Sa krami siya nakaposisyon. So kapatid siya, bayaw siya ni Pastor Mayo Ilayaw. Asawa siya ni Marjorie
Marjorie ay kababata ko po yun. Doon sa Lucena, kami ay habang bata pa na bago pa lang kami naligtas sa Panginoon. Kaya hindi lahat ng opisyal ay pura. Itong lalaking ito, si Cornelio, isang hukbo, hintil. Anong ibig sabihin ng hintil? Umulit-ulit para makuha niyo yung ating pinag-aaralan. Pag sinabi kong hintil, ang ibig pong sabihin niya ay hindi Hudyo. Labas ka sa Hudyo. Basta't sinabi kang hintil, pwede kang kita, pwede kang mangyan, Pilipino, ibig sabihin, pwede kang Amerikano, pwede kang Chinese, pwede kang Indian, pwede kang Arabo, basta't hindi ka Hudyo, hindi ka bayan ng Diyos. Dahil si Jesus ay Hudyo. Siya isinilang ay sa Bethlehem, sa Jerusalem. Pero ang taong ito ay isang hintil. Yun ang ibig sabihin. Yun ang ibig sabihin ng hintil, ha? Kaya pag ginano kayo, kayo ay hintil. Kabilang kayo sa mga hintil, hindi tayo kabilang sa mga Hudyo. Pero ang sabi rito, bagamat ganon ang kanyang lahi, inadapt na niya ang pananampalataya ng mga Hudyo. Ang ugali niya yung tradisyon. Ibig sabihin, bagamat siya hintil, ay malaki ang simpatiya niya sa mga Hudyo. Ang sabi rito, siya nananalangin parati at gumagawa ng mga mabubuting bagay at matatakutin sa Diyos. Siya ang buo niyang sambayan. Pero pansinin natin, may kulang pa rin sa Kanya. Diba? Ito na makikita natin, may kulang pa rin sa Kanya. So, ang sabi rito, nagpakita sa Kanya ang isang anghel ng Panginoon at sinabi, ang yung paggawa ng mabuti, good work, hindi po yan masama. Dapat nang gawin, lalo na ng mga Kristiyano dahil ng bunga ng pananampalataya. Si Cornelio ay may pananampalataya sa Diyos, bagamat hindi nga totally kilala ng personal. Ang sabi rito, ipatawag mo si Simon na may pamagat na Pedro. Yun ang sabi rito sa verse 5, nagsugo ka nga ng mga tao sa Hope at ipagsama mo yung Simon na may pamagat na Pedro. Yun ang sabi rito ng kasaysayan. So ang sabi dito, kung ating bibigyan ng pansin, katulad na sinabi ko, good works, mabuti yan. Pero pansinin natin, hindi yan ang way upang ang tao ay maligtas. Kaya ginawa yun ng anghel, gusto ng anghel na maging ganap ang kaligtasan ng lalaki, ni Centurion at ang kanyang sambahayan. Kaya sabi niya rito, kaya ito'y kinukuha ng mga ibang religion, lalo-lalo na ng mga INC, na sabi nila, kinakailangan pa rin mapakinggan nila ang sugo, dahil kung hindi sila maliligtas. Ikinonsider nila yung kay Pedro. Pinatawag pa ni Cornelio. Kaya kailangan daw ang isang tao ay makapakinig ng sugo. At sino ang sugo? Ito sabi nila, di ba? Ang sugo ay si Manalo. Yung nasabi nila, pasok na yung doon. Pero ang nais ipakita ko rito, linuwanagin natin yung katotohanan. Yung sinabi ng Panginoon sa aklat ng Matthew chapter 16, verse 16, sabi ng Panginoon, ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito tatayo kong ng aking iglesia. Sabi ng Bible. Pagkaraan sa bandang huli mo, makikita mo sinabi ko ng Panginoon, ibibigay ko sa iyo ang susi at ang buksan mo dito sa lupa ay bubuksan sa langit. Ang igapos mo dito sa lupa ay igagapos sa langit. Yun naman ang tinadap ng Catholic. Kaya sa Catholic, si Pedro, bukod sa may kalong-kalong na harap na manok, naninigimas, mayroong pang susi dito na nakasakbit. Yun ang tinadap ng Catholic. Pero ipinakita rito, ang nais ipakita rito, kung bakit pilit pinatatawag ng Panginoon si Simon Pedro, binibigyan ng Panginoon ng katuparan ang sinabi niya kay Simon Pedro, ikaw ang magbubukas, ang
iyong buksan. Kasi papasok ang Ebanghelyo sa mga hintil. Dahil si Cornelio ang unang hintil na masinsave. Doon pa lamang ipapasok, doon pa lamang magkakaroon ng salvation sa mga hintil. Doon pa lamang lalabas ang Ebanghelyo mula sa mga Hudyo. Kaya bago mangyari yun, nagpakita ang Panginoon ng isang pangitain na mayroong isang kumot na galing sa langit na bumababa patungo doon sa harapan ni Simon Pedro. Si Simon Pedro noon ay kasalukuyan nananalangin at dahil sa gutom, parang hindi siya natulak. Nanaginip siya na nangyari yun. At nakita niya naroon ang lahat ng uri ng hayop, gumagapang, nandong baboy, baka, lahat ng hayop. Hindi kinakain ng mga sabadista. Hindi natin lahat. Kaya sabi ng Panginoon, bangon Pedro at magpatay ka. Sabi ni Simon Pedro, hindi maaari sapagkat kailanman hindi ako kumakain ng mga bagay na marumi. Katapos nagsalita ang Panginoon, ang mga bagay na nidiris ng Diyos ay hindi mo na dapat ituring marumi. Yun ay tumutukoy, hindi lang sa pagkain, kundi ay tumutukoy sa mga hintil. Dahil ang Hudyo ay hindi nakikipag-usap at umaharap sa hintil. Pero sa Kanya ipinagkatiwala, amen, ang pagbubukas ng Ebanghelyo sa mga hintil. Hindi po si Pablo. Si Pedro ang unang nagbukas sa mga hintil pagkatapos nung pinalo up ni Apostol Pablo. Kay Apostol Pablo lumago. Pero si Apostol Pedro ang nagbukas. Yun ang simbolo sa susi na sinabi. Hindi yung literal na susi. So, yun ang sabi rito. Kaya dito natin makikita ang isang bagay na napakahalaga. At yung mga bagay na yun ang ating pag-aaralan. Kulang po kasi ang ating oras kung isa-isahin ko ito. Dahil ito po ang history ng Kristiyano. Hindi galing Vatican. Hindi galing sa mga Romano. Bakit ko tutuusin? Under ng Roma ito dahil Italian na si Cornelio eh. Pero hindi galing kay Constantine na nagdeklara na sila yun kasi kung galing kasi yung Katolisismo. Kaya ang nais kong ipakita rito at papaksaan ko ito ngayon, the importance for God of listening. Ang pinakamahalagang bagay para sa Diyos ay ang pakikinig. Mahalaga pa rin. Ginagawa ni Cornelio ang lahat ng bagay. Pagkatakot sa Diyos, paglilimos, pagtulong sa mga naaapi. Gumagawa siya ng mabuti. Pero ang sabi rito sa Bible, mahalaga pa rin. May isang pinakamahalaga na wala sa kanya at yun yung mga bagay, ang pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya una na nais kong bigyan ng pansin, the salvation of the Gentiles is faith and listening to the Word of God. Yun po ang huwag niyong kalilimutan. Ang kaligtasan pa rin natin ay sa pamamagitan ng pakikinig at pananampalataya. Dahil ang pananampalataya ay nagsisimula sa pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya gawin mo man ang lahat sa iyong buhay. Magpakita ka man ng magkabutihan sa iyong kapwa kung wala kang panahon sa pakikinig ng salita ng Diyos. May malaking question mark sa iyong kaligtasan. Ito ang pasimula ng panambahan ng mga hintil. Ipinakita ng Diyos na napakahalaga sa Diyos ang pakikinig, lalo-lalo na sa mga hintil. Yun ang huwag natin kalilimutan. Ang kaligtasan pa rin natin, uulitin ko, hindi sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti, pagpapakita ng mabuti sa ating kapwa. Hindi sa ganon. Bagamat kailangan yun. Dahil ang sabi doon, nalugod ang Panginoon. Diba? Ang sabi doon ng Panginoon, Cornelio, dahil sa iyong paglilimos at sa iyong mabubuting gawa,
isang magandang alaala na pumailang lang sa trono ng Diyos. Di mabuti, di ba? Yung kanyang ginagawa. Pero ang sabi ng Panginoon, magsuko ka, ipatawag mo, amen, ang isang taong at nangalang Pedro. Ang may dala ng kaligtasan ay hindi si Simon Pedro. Kaya hindi si Felix Manalo ang may dala ng kaligtasan. Ang may dala ng kaligtasan ay yung Word of God na ipinapangusap ni Pedro. At sa kasalukuyan ay pinag-aaralan natin ngayon. Yun ang dapat natin maunawaan. Kaya hindi ang Papa, sarap, ang nagdadala ng kaligtasan. Kundi yung salita. So itong dapat natin maunawaan, kaya mahalaga sa Panginoon. Can you imagine? Ito ang isang bagay na napakahalaga para sa Panginoon. So kung babaliwalain natin, paano ka kanunugdan ng Diyos? Paano ka maniligtas? Ako, ano ba yung ibig sabihin? Sana ibig sabihin na papakinggan nyo dyan, naway maligtas kayo. Ako, ano yung ibig sabihin? Pangalawa, hindi ko na pagkahabaan ito. Teach the Gentiles to worship and serve God and not to man or creation. Pangalawang itinuro ni Simon Pedro kung bakit pinapunta siya doon ng Panginoon, kung bakit sinabi ng Panginoon kay Cornelio, ipasundo mo si Pedro na may pamagat na Simon, o si Simon na may pamagat na Pedro na nanunuluyan sa isa ring Simon na manggagawa ng balat. Kung bakit niya pinasundo yun, sapagkat may ituturo si Simon na isang karakter o tradisyon ng mga hintil. Yun ay ang sumamba sa mga nilalang, mga ribulto. Kaya yun ang sabi ng ating pinag-aaralan, ipakaon nyo. Kaya ang sabi rito, kung ating bibigyan ng pansin, kung babasahin natin ang salita ng ating Panginoon, Acts chapter 10, sa verse, ito ang sabi ng salita ng Panginoon. Acts chapter 10, verse 25, sabi ko nga sa inyo, ang buong chapter na yan ang pag-aaralan natin. Ngayon, nandun na si Simon Pedro, pumasok na sa bahay ni Cornelio, at sinalubong siya ni Cornelio. Sa chapter 20, sa verse 25, ganito ang nangyari. At nangyari pagpasok ni Pedro, ay sinalubong siya ni Cornelio, at nagpatira pa sa kanyang paanan, at siya ay sinamba. Hindi sinabi ni Simon Pedro, awa ang anak ng Panginoon. Bumalik ka sa singsing ng Papa. Hindi sinabing ganun. Ituloy niyo yung sabi sa verse 26, datapwat itinindig siya ni Pedro na sinabi, magtindig ka, ako man ay tao rin na tulad mo. Yun ang unang pangalawang bagay na itinuro ng Panginoon o ni Simon Pedro. Kailanman ang mga leader sa loob ng simbahan hindi dapat niluluhuran. Kailanman itinuro ni Apostol Pablo, kailanman ang mga tao, ang mga larawang binuo ng tao, kailanman ay hindi dapat sampahin. Ano sabi ni Simon? Tumayo ka. Ako'y tao ring tulad mo. Kaya ibig sabihin, tinuro ng Panginoon sa pamamagitan ni Simon Pedro sa mga hintil ang huwag sumamba sa nilalang, kundi sa may lalang. Napakalinaw. Yun ang pangalawang, yun ang dahilan mo bakit pinasundo si Apostol Pedro. Yun ang kanyang itinuro sa mga hintil. Dahil yun ang tradisyon sa mga hintil. Kuha nyo ba? Di ba napakalinaw? Napakalapit ang mga ang ipinagawa ni Papa Piculino sa atin. Di ba? Ito tinasabi nilang first pope ng Catholic, si Simon Pedro.
Pero ang Papa, kapag dumarating dito, halos sampahin na lang. Himas-himas doon sa inuupuan, doon sa karong sinasakyan, di ba? Yung isa naman, ano yung ibig ko sabihin? Ito ay mensahe sa mga hintil. Ito ang dapat natin maunawaan sa ating pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. That teach the Gentile to worship and serve God and not to man or creature. Yun ang pangalawang agad tinuro ng Panginoon ni Apostol Pedro sa mga hintil. Pangalawa, o pangatlo, teach the Gentile, spirit is a person and should be worshipped. Pangatlo, itinuro ni Simon Pedro na ang espiritu ay isang persona na may malaking kinalaman sa loob ng simbahan. Hindi mo sasabihin na ang espiritu ay isa lamang puwersa. Parang daloy lang ng kuryente. Yan ang katuruan ng mga saksi ni Batman. Ito yan. Ang espiritu daw, yes, nag-i-exist. Pero ito daw ay isa lamang puwersa. Pero ipinakita rito ni Simon Pedro, amen, at itinuro niya, sapagkat ang makikita natin dito, si Simon Pedro ay nakikipag-usap sa espiritu ng Diyos. Meron bang puwersa na nagtuturo? Nagsasalita? Yung kuryente ba, pwede bang magsalita yan? So the puwersa lang, isang force. Ang Holy Spirit ay napakalaking bagay sa loob ng iglesia o ng church. Siya ang nagtuturo sa napakaraming Kristiyano. Basahin natin. Para makita ninyo na ang Espiritu ng Diyos ay hindi siya puwersa, hindi siya isang puwersa. Hindi lang siya isang kalikasan o puwersa. Ang sabi rito, Acts chapter 10 verse 19, at samantalang iniisip ni Pedro ang tungkol sa pagkain o sa pamitain, ay sinabi niya sa kanya ng Espiritu, narito, hinahanap ka ng 3 tao. Datapwat magtindig ka at manaw ka at sumama ka sa kanila na huwag kang mag-aalinlangan ng anuman sapagkat sila'y aking sinugo. O may pwersa, meron bang pwersa na nagsasalita at natuturo? Narito, hinahanap ka ng 3 sinugo ni Cornelio. Babain mo sila at huwag mong itatangi sila. Ibig sabihin, huwag mo silang panditilihan sapagkat sila'y aking mga sinugo. Yan ang pangatlong katuruan sa mga hintil na hindi na pinaniniwalaan sa panahon natin ngayon, lalo na ng mga Baptist. Walang kinalaman sa kanila ang Holy Spirit. Ang Holy Spirit daw ay nakalipas na. Diba? Sa mga Sabatista, hindi rin nila pinaniniwalaan yan. Mag-isa saksi ni Batman. Itong orihinal na saksi ng ating Panginoon, si Pedro, dahil siya nakatuklas o siya nakakita maging ng pagpanik ng Panginoon sa kalangitan. At pinapakita rito ang isa sa itinuro ni Apostol Pablo na dapat mong irespeto ang Holy Spirit at igalang at sampahin siya. Kaya nga ano sabi ng John chapter 4 verse 24, ang Diyos ay Espiritu, dapat siyang sampahin sa Espiritu at sa katotohanan. Kaya naniniwala tayo, amen, ang mga hintil, dahil ito ang dinala sa atin ni Apostol Pedro. Ang Espiritu, Holy Spirit ay isang persona. May mga mababasa pa tayo sa ilang bahagi ng Bible na sinabi nila, huwag niyong pighatiin ang Espiritu ng Diyos. Ibig sabihin, hindi na pipighati, ibig sabihin, nagdaramdam, ibig sabihin, may emosyon ng Holy Spirit. Paano mas magiging puwersa? Yung kuryente na yan, at hambalusin mo yan, walang damdamin yan. Pero kapag gumagawa ka ng mga bagay na labang sa Diyos, ang Espiritu ng Diyos ay natigwi, nasasaktan. Ano ba ibig ko sabihin? So yun ang dapat natin
maunawaan. Yun ang dahilan bakit napakahalaga na salita ng ating Panginoon. Ilan na ito? Ang apat, God's claims should not be assured to be dirty. Ang mga bagay na nilinis ng Diyos ay hindi mga dapat ipalagay na marumi. Ang tao'y nililinis, isa sa itinuro ni Apostol Pablo. Pedro. Sinabi niya yun nung humarap siya kay Sinte Cornelio. Alam naman ninyo na ang mga Hudyo ay hindi nakikisama sa mga Hintil. Pero itinuro sa akin ng Panginoon na wala akong dapat ituli na marumi. Lalo na ang mga tao tinutulong nililis ng Diyos. Hindi nangungusap dalawang mensahe niya patungkol sa lahi. Kaya yung pag-alboruto doon sa Amerika patungkol doon sa mga race, wala na dapat yun. Hindi, maitim ka. Hindi ka Amerikano. Negro ka. Di ba yun ang pinagtatalunan ngayon sa Amerika? Bakit nagkakaroon ng kabuluhan? Yung mga lahi-lahi. Ay, Bisaya ka, hindi ka pwede sa amin. At aming Bisaya sa Father sa mga pastor pa, karamihan. Di ba? Ano may ibig ko sabihin? Pangalawa, ito'y tumutukoy din sa pagkain. Ano sabi ng Panginoon, ang mga bagay na nilinis ng Diyos ay walang bagay na dapat hindi pa ihalakay na marunong. Paano daw kung hayinan ka ng hipon ay sarap? Nakakainin mo. Di ba? Wala sa pagkain. Ang kaligtasan ng tao. Ngayon, ano sabi ng Panginoon? Ngayon, sa Matthew chapter 7, hindi ko na matutuloy doon kung ano yung verse. Ano sabi ron? Sabi niya roon, ang hindi ang mga bagay na pumapasok sa bibig ang nagpaparumi sa katawan ng tao, kundi ang mga bagay na lumalabas sa bibig sapagkat nang kakaling sa puso. Ang sabi doon sa uling pangungusap niyo sa mga salitang ito, nililinis ni Jesus ang lahat ng uri ng pagkain. Ano yung ibig ko sabihin? Yan ang dapat natin maunawaan. Kaya yung pag ano natin ngayon, may halong teaching ito, ang dapat natin maunawaan. Ang mga bagay na nilinis ng ating Panginoon, hindi na natin dapat ipalagay na marumi. Kung isang tao man na naging makasalanan, hindi mo dapat bawal judgmental. Ito na ibig sabihin nun. So, ito ang dapat natin maunawaan. At isa pang bagay ay tinatawag na gathering is very important. Pansinin natin. Ang sabi rito, ating pinag-aaralan. Yung sabi na salita ng Panginoon. Ito sa verse 24. At nang kinabukasan ay nagsipasok sila sa Cesarea at sila hinihintay ni Cornelio na tinipon nito ang kanyang kamag-anak at ang kanyang mga kaibigan na minamahal. So doon mo makikita kung bakit tinatawag nila ng Panginoon si Simon Pedro para magkaroon ng pagtitipon. Kaya mayroong mga pastor, kaya tinatawag ang mga pastor para mayroong gathering, para matipon ang gathering. Dahil mahalaga ang gathering sa ating Panginoon. Kaya minsan nga, napanggit ko na dito, sabi ko, matisod na ang 3 disciple. 10 disciple. Basta nandun yung pastor, tuloy ang kawalan ng Diyos. Di ba? Kaya yung pagpapasundo ng Panginoon kay Simon Pedro, nangungusap yun.
hindi sa individual, kundi sa gathering. Mahalaga sa Panginoon ang gathering. Kaya walang taong pumapasok sa langit except yung lalaki na sa tabako sa ibabaw ng krus kasi yun na yung patuloy pagkakataon niya. Hindi na makakapako eh. Hindi po pwedeng isang tao ay pumasok sa langit o wala siyang involved sa gathering. Yun ang dahilan kung bakit pinatawag si Simon Pedro. Mahalaga sa Panginoon ang pagtitipon. Pansinin natin ito dito sa huling kabanata, sabi dito. At samantalang, ito na, nangaral na si Simon Pedro. At samantalang nagsasalita pa si Simon Pedro ng mga salitang ito ay bumaba ang Espiritu Santo sa lahat na nakikinig ng salita at silang lahat sa pagtutuli ay nagsasampalataya ay nangamanghang lahat na nagsitanong kasama ni Pedro sapagkat ibinuhos din naman sa mga hintil ang kaloob ng Espiritu Santo. Sapagkat nangarinig nila na nagsasalita ang mga ito ng mga wika at nagpupuri sa Diyos na magkagay sumagot si Pedro at mangyari bagang hadlangan ng sino man ang tubig upang huwag mga bautismuhan itong mga nagsitanggap ng Espiritu na gaya naman natin. Ano ang ibig sabihin? Nilingap ng Espiritu ng Diyos ang gathering sapagkat mahalaga ang gathering. Bumaba ang Espiritu ng Diyos at silang lahat ay nangapuspos ng Espiritu ng Diyos. Kaya ang Espiritu ng Diyos hindi puwersa. Malaki ang kinalaman niya sa pagtitipon. Siya ang kumikilos sa loob ng gawain ng Diyos habang ang tao ay nakikinig. Bumaba ang Espiritu ng Diyos at silang lahat ay nangagsalita ng wika. Yung nasabi na salita ng Panginoon. Kaya may malaking kinalaman ng Espiritu ng Diyos, hindi yan lumilipas. Ito ang dapat nating maunawaan, yun ang tanda, ang kaligtasan. So 5 lang po ito. Ito ako magtatapos na bagay na napakahalaga sa ating Panginoon. Amen? Napakahalaga ng pakikinig. Kapagkat sa pakikinig, dito nagaganap itong malumang bagay nito. Ang pagtuturo, ito ang pangunahing aral na itinuro ng Panginoon sa pamamagitan ni Simon Pedro sa mga hindi. Kaya kung ito ay wala sa simbahan mo, lumabas ka na sa simbahan niya. Para hindi ka madamay sa kanila. Ito dapat natin maunawaan. Ito ang foundation ng Church of Gentiles. At ito ang idinala sa atin at ibinalik sa atin ni Pastor Wayman, Michelle, at ni Pastor Glenn Clark ang mga aral na ito. Amen? So, pagpalain kayo ng ating Panginoong Diyos. Naway, mabu kayo sa pagkakilala sa ating Panginoong Diyos. Amen? Diyos, Lord, God, hallelujah. Ating pasalamatan ang ating Panginoon. Naunawaan nyo ang mga bagay na pinakamahalaga para sa ating Panginoon. Mga bagay na napakahalaga. Yes, mabuting ikay gumawa ng mga buti sa iyong kapwa. Yes, mabuti na magpakita ka ng pagkatakot sa Diyos. Mabuti ang lahat ng mga ginawa ni Simon Pedro ay lahat ito'y mabuti. Pero huwag natin kalilimutan, may mga bagay na hinahanap ang ating Panginoon bukod sa mga bagay na ginagawa ni Cornelio bago siya masumpungan ni Simon Pedro. Yung 5 bagay niya una. Amen? Ang katuruan ng pagpapahalaga sa salita, pakikinig ng salita ng Panginoon, ang pagkaunawa na ang tao ay hindi dapat sinasamba. Yes, mahalin mo ang mga taong ilalagay sa loob ng church dahil kung wala yun, wala kayong mapapakinggan, hindi kayo lalago. Yung hindi dapat nasambahin mo na at ituring ng Diyos. Kaya kita mo, wala tayong picture ni Pastor Wayman Mitchell na nakasabit dito.
O kaya kasama dito. Ihibuin natin pagkatapos ng service. Wala tayong picture dito. Kahit picture ni Pastor Boyet, walang nakalagay dyan dahil hindi yung itinuro ni Simon Pedro. Sabi ni Simon Pedro, ako'y tao rin na katulad niyo. Pangalawa, pangatlo, ang pagtuturo ng banal na Espiritu ay isang persona na napakahalaga ng gampanin sa mundo.